Hello po mga kababayan, once again, magandang gabi po sa inyong lahat. Breaking news po tayo mga kababayan ko. Vice President Sara Duterte, tatakbo kayang mayor o Pangulo ng Pilipinas ngayon pong darating na 2028. Ayan, dahil kaninang umaga po mga kababayan, sa flag raising ceremony ng barangay Bago, Galliera, Davao City, inanunsyo ng Vice Presidente na tatakbo siya sa susunod na eleksyon. Naku, ayan, sigurado yung mga dilawan, yung mga pulahan, ay kakabahan na dito. Sabi po niya dito, narinig ko sa aking mga kapatid na si Mayor Baste at ang aking kuya na si Congressman Polong na nagsabi na hindi sila tatakbo. Baka hindi sila tatakbo sa susunod na eleksyon. So kaya ako nandito dahil nangangampanya ako sa inyo kasi tatakbo ako sa susunod na eleksyon. Yan po ang pagkakasabi ng ating nag-iisang Vice Presidente, Inday Sara Duterte. So ito na po, ibibigay ko po sa inyo yung video at mabigyan po natin ng reaksyon. Tingali mo naman, si Inday Sara, Vice Presidente, siya sa barangay Bago Galliera. Nabaw mo, na ako ang ako ang isuor, si Mayor Baste, o ako ang maguwa, si Congressman Polong, so di sila magagal. Basin, di sila magagal sa sunod na eleksyon. So muna na ako din sa inyo kay kampanya ko sa inyo kay magagal ko sa sunod na eleksyon. So ayan po mga kababayan, malinaw na malinaw po, Saan kaya, anong pwesto kaya ang tatakbuhan ng ating Vice President Inday Sara Duterte? Ito na kaya ang panahon na talagang ang ating Vice President ay nagpaparamdam na siguro sa mataas na posisyon para sa akin kasi maraming mga Pilipino po talaga ang naghahangad na maging presidente ang ating Vice President Inday Sara Duterte. Dahil po sa nakikita po ng mga kababayan natin ngayon, sa magulo ang politika dito po sa politikang nasyonal ng ating bansa. Kaya nga po kailangan po natin ng isang Duterte na laging nandyan po sa oras na kailangan ng ating mga kababayang Pilipino. Nauna na nga po dyan ay tinayo na po ng ating mahal na Vice Presidente Inday Sara, ito pong mga satellite office sa iba't ibang panig po ng Pilipinas para madali po na mailapit ang gobyerno sa mga tao. So nako, sigurado yung mga pulahan, yung mga dilawan ay siguradong iiyak na naman dito mga kababayan. At sigurado kung ano-ano na naman ang ibabato sa ating Vice President Inday Sara Duterte. Subalit hindi naman po sila nagtatagumpay mga kababayan sa anumang issue na binabato nila sa mag-aamang Duterte ay wala po, hindi po uubra mga kababayan. Malaki po kasi ang nagagampanan ng ating Deputy Secretary at ang ating Vice Presidente Inday Sara Duterte, dahil nga po yung ating pong DepEd ay siya pa rin po yung number 1 sa performance po sa gobyerno. Siya po yung pinakamataas. At syempre, yung approval rating at trust rating po ng ating Vice Presidente Inday Sara ay nangunguna pa rin po. Ito po ay nagpapatuloy lamang na mahal po ng mga kababayan nating Pilipino ang ating Vice President Inday Sara at kung siya po ay tatakbo talaga. Kasi nakita niyo na, Vice President Sara Duterte tatakbo sa susunod na eleksyon. Ito na po yung hinihintay natin mga kababayan. Kahit sinabi niya po ito sa isang barangay, doon sa Davao City, malalim po ang ibig sabihin niyan. Para matuldo ka na rin po yung mga tambaluslos diyan sa gobyerno. Kailangan po natin ang isang Duterte na may tapang at malasakit para po sa ating mga kababayang Pilipino. Na makausad naman po yung bansa natin. Para makita po natin na maituloy yung mga nasimulan po ni Pangulong Duterte, mga kababayan. So muli, ano po sa tingin nyo? Ano po kaya ang tatakbuhan ni Inday? Mayor po ba ng Davao City? Congressman? O ang maging Pangulo ng Pilipinas sa susunod na eleksyon? Muli, magandang gabi po sa inyong lahat. Ako po si Parak TV. Ayan, habang sabi nga po habang buhay, may pag-asa tayo. Maraming salamat po. Pagpalain nawa po kayo. Enjoy mga kasolid kong DDS. Salamat!